Anyway, Kong, kamusta po kayo matapos ang ating malaking aktibidad kahapon? Mukhang ang dami po ang talaga namang naliwanagan at namangha doon sa binanggit ninyo kahapon, Kong. Ay, salamat naman dyan kung tayo'y nakatulong para bigyan ng kaukulang pagpapaliwanag yung mga bagay-bagay na baka sakaling hindi pa masyadong maliwanag sa kanila. Lalong-lalo na doon sa discussion nga dyan nung dalawang bagay na binanggit ko. Ito nga yung hindi pagsunod sa rule of law. Ayan, opo. Binigyan natin ng halimbawa yun dyan sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit hindi umusad yung dapat sanang gawin ng ating mga nanunungkulan ng unang pagtuunan talaga. Opo. Ay yung napakalalang problema na talagang kinakaharap ng bansa natin. Oho. Ang sa akin, ang pangunahin talaga economic dyan eh. Opo. Yung lumulubhang kahirapan na madali naman sanang masolusyonan. Ang problema, ito'y kinapalooban pa ng malalang korupsyon at saka katiwalian. Alam nyo naman, pagka may korupsyon, may katiwalian, yung pera sanang magagamit doon sa ating mga kababayan, yung mga public services. Opo. Ito yung unang nagsasaper. Ang unang nagsasaper kapag masyadong mataas ang bahagdan ng katiwalian, yung marginalized. Opo. Sila kasi yung karaniwan Yung masa, no? na nakatatanggap ng public services. Ito yung tungkol sa pangkalusugan. Ito yung public education. Ayan. Yung ating public order, yung public safety. Opo. Diyan po nakatuon yan. Ngayon, kung halimbawa, mababawasan pa yung perang gagamitin mo dyan, mahirap na nga ang buhay, lalo pa siyang ihirap din. Oho. Yan. Kaya gusto kong bigyan ng emphasis yun. Dahil nga, imbes na yun ang bigyan nila ng pangunahing pagtugon, isipin mo na lang, inilatag ko nga yung tungkol sa kuryente. Ayan, opo. Naku, hiyawan ng mga tao, Kong, ha? 10 Ang panukalang tindi. batas kung paano natin sana maisasagawa kahit unti-unti lang, yung maibaba natin ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Oho. Akalain mo namang sa 10 bills na yun din, may kakambal pa yun na 12 resolusyon. Opo. Meron yatang isang nadinig pero parang pahapyaw lang eh. Ito yung kailangan ng bansa natin. Opo. Iisipin mo na lang ang ibubunga ng mababang kuryente dyan. Aba, yung negosyante talagang magaganyak kang pupunta rito. Dahil napakalaki ng bahagi ng kuryente sa production cost. No, Nelson, alam ng batar mo yan. Totoo po. Ay, paano? Kaya ayaw niyang pumunta dito eh. Maghahanap siya ng ibang lugar na kung saan nakikita niya na mababa yung production cost. Opo. Katulad ng Vietnam, ng Thailand, ng makaratig bansa natin. Oho. Hindi lamang yun, yung pangako ng batas na kinakailangang mababa ng serbisyo ng kuryente. Oho. Sana hindi na sana isinulat yun na bilang isang pangunahing layunin eh. Opo. Isip-isipin mo, sasabihin niya, idulot mo yung kuryente sa abot kayang halaga. Affordable kasi yung termino dyan eh. Abot kaya, tama po. O imbes na abot kaya, anong nangyari? Abot langit. Naku, abot langit ang O presyo. bakit nilagay pa natin yung pangunahing layunin na yun kung hindi naman pala matutupad? Kaya natin pinipilit yun. Sa mga tweet, ang aking ginagawa, sang-ayon sana sa kagustuhan ng batas, ipatupad natin. Ayun. Pagpapatupad, anong nangyari? Tayo na ang pinakamataas Oho. ang singil ng kuryente sa buong Asia. Nagkaroon tayo ng batas ukol sa IPIRA, yung IPIRA law, Kong, 20 taon na nakalipas, mukhang hindi nasunod ang layunin po ng IPIRA. Kaya nga, so yun sana yung dapat na unahin. Anong inuna? Gumawa ng pagkalaki-laking komite. Oho. Sa unang kasaysayan ng ng House of Representatives din, Opo. kinailangan na yung 4 na separate committees, public account, public order, drugs and human rights, pinag-isa. Sana man lang yung pinalakas, yung in-energize na isang komite ay talagang gagamitin para durugin ang mga problema ng ating bansa. Yung sobrang... Sino yung dinurog? Ay, Sino yung mukhang gustong durugin? Naging political po ang ano eh. Yun. Dinurog eh. Yun ang gusto nating bigyan ng diin. Ngayon, nakita mo naman yung mga naunang nagsalita din. Opo. Sinamarize ko lang yung dalawa
Sapagkat importante na ulitin natin sa kanila, tingnan po ninyo yung bilang ng mga tao. Hindi lang naman members ng Iglesia ni Cristo ang dumating din. Ay, hindi po, Kong. Oh, ang dami. Mga hindi ka-anib. Opo. Marami din. Ako, hindi ako marunong tumaya, pero hindi ko kulangin siguro sa 15%. Aha, mga hindi ka-anib. Ng kabuuang Tama. bilang. Malaki yun. Opo, oho. Na sama-samang dumalo doon. Opo. Ngayon, kung narinig nila yung paglalagom natin, itong bilang na ito ng mga tao, gusto nilang katawanin yung sama-samang damdamin at mithiin ng taong bayan. Oho. Unahin po ninyo. Unahin po natin ang makagaganda sa ating bansa. Oho. Kung ipakibigyan nyo ng emphasis, ano ba ang magiging epekto kung halimbawa, una, napababa natin ang presyo ng power, ng kuryente, ano ang magiging epekto nito sa ating mga pangunahing bilihin? Di ba? Kasi ito ang ano eh. Unang-una, kapag ka nangyari yun, Opo. sapagkat yun isa rin doon sa nakasulat na layunin. Nandun sa section 2 lahat yun dyan eh. Okay. Merong subparagraph A, B, C, D, E, F nakalagay. Opo. Isa doon ang nakalagay para sa ganun kanya maipundar ang mga negosyo at maging mababa ang presyo ng commodities. Ayun. Oho. Nakasulat eh. Oho. Mangyayari yun kasi, Jen, Nelson, kung marami yung magtatangka na magtayo ng pabrika Magnenegosyo rito, sa atin. ng Opo. negosyo. Opo. Kasi, mababa na yung production cost. Yan. Akalain mo ba na ang production cost na magagaling sa kuryente, 60%? Wow, ang tindi nun Kung ko. napababa mo, halimbawa, naging 40% na lang, Nelson, yung diferensya na yun, siyempre, pupunta sa kita ng kumpanya. Oho. So magaganyak sila. May yung pupunta rito. Oho. Oh, ano naman ang epekto sa mga kababayan natin? Yung dagdag na trabaho. Kung merong hanap buhay, opo, O, available. iisipin mo yung napakaraming paggawaan na tatayo sa bansa natin. Mangangailangan niya ng maraming magtatrabaho. Oho. Pag maraming trabaho, Nelson, ano naman ang mangyayari? Dagdag na kita. May hanap buhay ang tao, Pag may dagdag mamamayan. na kita, aba ede, ang buhay niya ay medyo giginhawa. May ganansya. At pag Kong. maraming negosyo rito, maraming gumagawa ng mga produkto, marami ang produkto, bababa ang presyo din. Ayun. Yun ang magiging picture ng isang kinabukasan na gusto natin sanang makita kagad sa lalong madaling panahon. Tama. Dalawang pangunahin yan kung ano, kuryente at yung labor ano mo yan, laki din ng ating... Isipin mo yung ma-generate na, Grabe, na manggagawa dyan. Oho. Napakalaki. Lalaki pati, susulong pati ekonomiya mo din. Oho. Pag sumulong ang ekonomiya mo din, yung buwis, lalaki rin. Oho. Anong epekto pag lumaki yung buwis? Aba yung deficit natin, baka mawala na yung deficit, hindi ka na mangungutang. Kagaya ng binanggit ko kahapon din. Oho. Out of 6.3 trillion na ating panggastos sa taong ito, Oho. ang projected na income lamang ng ating bansa ay 4.6 trillion. Magkano diferensya, Nelson? Mga 1 trilyon na higit. 6.3 minus 4.6. Opo. Oho. O magkano ang ano? Anong ilan yan? Kasi dapat ito kahapon mahigit 1 trilyon kong eh. O, doon sa Dagdagan computation. natin yung ano, kasi meron naman tayong kumisan na ipupundar ng mga tax revenues eh. Opo. Non-tax revenues na nanggagaling sa mga GOCCs. Opo. At kung minsan, kumikita rin ng gobyerno natin sapagkat meron siyang mga ibebentang mga assets o kaya yung kanyang mga pinarerentang mga pasilidad. Oho. Pero ang taya lang, halos 200 billion lang. Sa mga tweet, 4.8 billion lang Opo. yung ating nakikitang income. Opo. O 6.3 yung ating ano eh, yung ating Kailangan pera, no? ito ang 6.3 din. Lumalarawan sa pangkalahatang gastusin na ito yung tutugon sa napakaraming pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Oho. Siyempre, kinakailangan mong itatag yung kanyang seguridad. Itatag mo yung kanyang kung paano sila kikita na... Kailangan makapag-grade ka ng employment. Siyempre po. Oho. Kailangan yung peace in order nandyan. Yung pang-edukasyon ay ilatag mo. Nandyan ang future ng ating mga leaders. Lahat ito eh. Ngayon, kung halimbawa, ang deficit mo, katulad ng pagkakakwenta ko, 1.5 trillion. 1.5. Ito po okay. yung 1.5 trillion. Yun po yung uutangin natin eh. Oho. Wala naman tayong mapagkukunan eh.
sana man lang, hindi sana 6.3 trillion ang inilatag natin. Pero ang sabi nila, ito lang ang talagang makatatakip sa pangangailangan ng bawat isang Pilipino. O kung yun nga, magsikap tayo, maghanap buhay tayo. Kumbaga sa pamilya Nelson, ayan, si Nelson, ang kinikita niya ay 20,000 pesos. Kunwari, yun ang malinis. Sa isang buwan, opo. Oo. Ang misis niya, kunwari, ang budget ko niya ngayon, Nelson, 35. Sasabihin nila, Sa mahal ng bilihin eh. medyo delikado naman tayo dyan, darling. 20 lang kinikita ko, 35 ang gastos mo. Baka tayo mahirapan. Alam mo naman, kahit na nung klaseng gawin ko na sa pagbabanat ng buto, hanggang 20 lang talaga ang ating may pupundar. Opo. Pwede ba kang medyo Bawas. magano muna tayo? Mag-stress tayo. Maghigpit tayo ng sinturon. Yan, oo. Di ba? Para sa ganun, hindi na tayo mangutang. Oho. Ito, mangyayari, mangungutang tayo. Sapagkat nailatag nga ang ating national budget sa ganung paraan. Oho. Lumilitaw pala kung Ngayon. 1.71 trillion pesos eh. Yung kabuang kulang eh. Tama. Sa bawat, magkano sa bawat taon? Divided by 12. 1.5 trillion divided by 12. Oho. 12 months, ano ha? So, palagay ko 17-something billion pesos. Ngayon, yung 4.8 trillion, ang kita mo para sa parang siguro 13-something billion. Meron kang 4.2 billion per day na uutangin mo. 4.2 billion pesos per day na inuutang natin araw-araw katumbas ng 175 million bawat oras. Para masapatan lang yung pondo hinihingi natin. Opo. Yun ang kanilang ginuhit. Yun ang kanilang ginawa. Anong gagawin mo ngayon? Kaya nga maharap tayo sa problema. Oho. Ngayon, kung mo alam na natin ang problema nga harapin natin, ba't di pa natin pagsikapan na pagtuunan na natin, paghandaan na natin ito? Hindi yung away dito, away doon. Oho. Kaya nga, nagtaka ako nung gumawa tayo ng napakalaking makapangyarihang komite na kung tawagin ay Quadcom. Ito lamang sana ang kailangan mo para bakahin mo yung